Handa ka na ba para sa ating masusing pagsusuri ngayong araw? Kasi may babasagin tayong mga medyo mabigat na konsepto ngayon. Palagi naman. Ano ba yung nakalatag sa mesa natin ngayon? Okay, so isipin mo to. Paano kung yung mismong kaligtasan mo hindi pala nakasalalay sa relihiyon, kundi sa isang tansi, yung nylon na Well, pamingwit? tansi, as in yung ginagamit sa isda? O yung tansi talaga. Tapos, paano kung ang Diyos, imbes na tawagin kang alipin o anak, personal kang tinatawag na best friend? Best friend? Wow! Medyo casual Seryoso ba yan? Seryosong seryoso. Ngayon, kasi hihimayin natin yung isang napakadetalye, tapos medyo controversial na salaysay mula kay Narciso Olalo. Okay. Narinig ko na to. Ito ba yung nag-viral na post niya? Oo, ito yung Facebook post niya nung September 10, 2022. Tapos may kasama pa siyang napakahabang video explanation eh. Bale ang kwento, galing daw siyang mangisda, tapos nakatulog siya sa pagod, tapos biglang nagkaroon siya ng panaginip o mensahe mula sa Diyos. At hindi lang ito simpleng panaginip, di ba? Kasi mabilis itong nauwi sa isang napakalalim at napakatapang na pagpuna sa mga relihiyon, lalo na sa Katolisismo. Mismo. Tapos naglatag din siya ng sarili niyang framework kung paano daw talaga maliigtas yung tao. Right. Pero bago tayo lumusong ng malalim dyan, kailangan lang nating linawin sa mga nakikinig na yung papal natin dito ay hindi para husgahan kung tama o mali yung teolohiya niya. Oo, hindi tayo nandito para maging theology police. Exactly. Ang goal natin ay suriin ng patas yung mga mensahe, yung mga metafora at argumento na inilatag niya doon sa sarili niyang teksto. Parang susubukan nating intindihin kung saan siya nanggagaling. Tama. So, ikaw na nakikinig, paano nga ba kung ang kaligtasan mo hindi nakadepende sa simbahan? Simulan natin dun sa panaginip niya. Sige, paano ba nagsimula yung eksena? Naglalakad daw siya kasama si Jesus Christ. Tapos habang naglalakad sila, may hila-hilang tansi itong si Olalo. Yung pamingwit. Oo. Tapos naipit sila sa isang napakakapal na umpukan ng tao. Isang parada ng mga santo. Parang typical na prosesyon sa Katoliko. Yung may mga rebolto sa kalsada. Oo, yung ganon. Ngayon, ang inaasahan ko, gagawa ng himala si Jesus para mahawi yung mga tao. Parang Moses sa Red Sea ba? Oo, para makadaan. Pero hindi eh. Okay, himayin natin ito. Lumingon daw si Jesus sa kanya, tapos bigla na lang ginupit yung tansi na hawak niya. Wait, ginupit talaga, hindi kilalag. Ginupit. Tapos, yung natirang linya, pinaikot-ikot na lang ni Olalo sa kamay niya at sumingit sila sa mga tao para makalusot. Parang nakatali ka sa aso tapos pinutol yung tali. Bakit tansi yung ginamit at bakit kailangang gupitin mismo? Based dun sa video explanation ni Olalo, yung tansi daw ay sumisimbolo sa pag-ikot ng mensahe niya para ibunyag yung katotohanan, kalaban yung tinatawag niyang kasinungalingan ng mga relihiyon. So yung tansi yung connection niya sa mga tao. Tama. Pero yung paggupit ni Jesus dun sa tansi, may malalim na ibig sabihin yun eh. Ipinapakita doon na yung mga tao sa parada nakatali na sa maling paniniwala. Parang too far gone na sila. Oo, parang ganun na sumasamba sila sa mga rebolto ng santo na gawa lang naman daw sa kahoy, bato o semento. Tapos inaakala nila na yung mga reboltong yun ang magpapatawad ng kasalanan nila. So pinutol ni Jesus yung tali. Kasi wala nang sense na hilahin pa sila. Grabe ang bigat nun. Parang sinuko na sila. Kaya pala nagmadali silang makaalis dun sa parada. Kasi pagkalampas nila, nag-iba bigla yung eksena. Anong nangyari? Biglang kumulimlim, kumulog kumidlat, tapos bumuhos yung napakalakas na ulan. Isang bagyo. Tapos dito na pumasok yung kakaibang detalye. Tinawag ni Jesus si Olalo na best friend. Best friend? Ang informal masyado, di ba?
Oo, sabi niya, best friend, sabayan mo ako. Inutusan niyang sumigaw si Olalo na, hangin, ulan, kulog, kidlat, lakasan mo. Tamaan mo yung mga poste ng kuryente, bahain mo yung mga lugar. Wow, apocalyptic yung dating ha? Oo nga eh. Dito na nagiging sobrang interesante ang lahat. Kasi medyo cinematic siya, diba? Parang disaster movie. Tapos habang tumatakbo sila sa baha, sumabit daw yung mahabang buhok ni Jesus sa mga damo at puno. Sumabit sa damo? Oo. Sabi pa nga ni Olalo, bilisan daw nila kasi aabutin sila ng baha. Tapos sumagot si Jesus ng, ang hirap ng mahaba ang buhok. Teka, tumatakbo sila sa baha, naguutos sa kidlat, tapos nagrereklamo tungkong sa buhok niya? Oo, nakakatuwa 'di ba? Parang ang praktikal ng reklamo sa gitna ng gunaw. Paano ba natin ito babasahin sa buong teolohiya niya? Kung iko-konekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi lang siya literal na buhok o literal na bagyo. Pinaliwanag niya na yung mga sakuna o baha at kidlat direktang babala raw ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Kasi matigas yung ulo ng mga tao ngayon. Mismo, parang divine wake-up call siya. Yung mahabang buhok naman, metapora daw yon para sa mahaba at gumulong na panahon. So hindi literal na buhok ni Jesus yon. Hindi. Yung mahabang panahon na nakakulong yung mga tao sa maling paniniwala. Kahit na siya, 12 taon na raw nangangaral. Kaya yung pagsabit ng buhok sa damo, ibig sabihin, hirap na silang bitawan yung mga maling tradisyon na matabal ng nakaugalian. Parang nakakabigat na yung tradisyon imbes na nakakatulong. Makes sense. Kasi pagkatapos nun, nagkahiwalay sila ni Jesus sa bagyo, tapos nakarinig daw si Olalo ng boses sa hangin. Ano raw sabi? Sabi nung boses, best friend, patay na ako, pinatay na nila ako noon pa. Okay, medyo nag-iiba na yung tono dito Pumasok na sa banta. Oo, tapos nagbabala pa si Jesus kay Olalo. Ipapapatay din daw siya ng mga pari at pastor kasi tao lang din siya. Tulad daw ng ginawa ng mga haring hindi naniniwala noon kay Jesus. So inilalagay niya yung sarili niya sa posisyon ng martir at yung mga religious leaders, yung kontrabida. Tama. Dito niya ginagawang pangunahing kontrabida ang institution ng relihiyon. Kung tinatanggal ni Olalo ang simbahan bilang tulay patungo sa Diyos, para siyang nagtatanggal ng middleman, di ba? Paano niya ipinapaliwanag yung papel ng mga pari at lalo na yung Biblia? Dito lumalabas yung matinding kritisismo niya. Walang preno talaga. Tinawag niya yung mga pare na number 1, makasalanan. Number 1 talaga? Oo, kasi bakit ka daw hihingi ng tawad sa kanila hindi naman silang Diyos? Tapos inatake din niya yung mga pamisa sa patay, yung mga 40 days, pati mga death anniversary. Yung nakasanayan na nating tradisyon sa patay. Sa misahan mo na nung unang araw, bakit kailangan mo pagastusan taon-taon? Ibig sabihin ba nun, hindi pa rin naliligtas yung kaluluwa? Oo nga naman, may logic din sa practical side. Parang negosyo na lang daw yon para kumita yung simbahan. Pero ang mas mabigat, yung atake niya sa Biblia. Paano niya inatake yung Biblia? Sabi niya yung Biblia daw ay binagpag o kaya binago at tinapakan ng paulit-ulit ng mga taong gusto lang kumita ng para. Wow! Sobrang laking statement nun, ha? Paano niya ginustify yun? Kinwestiyon niya yung mismong historical logic. Sabi niya kung si Jesus daw nagsulat ng lahat ng yon noon, paano nangyari wala pa namang papel o lapis nung panahon na yon? Papyrus noon, ibinababa niya sa level na madaling makuha ng karaniwang tao yung duda. Oh, mabilis makumbinsi yung mga daong hindi pamilyar sa history. So, kung walang silbi yung relihiyon, tapos questionable daw ang Biblia, paano maliligtas yung tao? Kasi kailangan may kapalit na solusyon Meron siyang inilatag na 3 kondisyon ng Diyos. Ito yung 3 haligi niya. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Ayun, walang ritual-ritual. Wala. Ang kaligtasan daw nakabatay sa kung paano mo pinakitungguhan yung asawa mo, anak mo at kapitbahay mo. So araw-araw na aksyon mo talaga, hindi sa haba ng pagbabasa man ng Biblia. Oo. Pero nagbibigay din siya ng pruweba ng awtoridad niya.
Ano yung proof niya na sa kanya nanggagaling yung totoo? Ginagamit niya yung kakayahan niyang magpapagaling. Sinasabi niya na ginagamit siya ng Diyos. May mga lumpo daw na nakalakad at mga bukol na nalusaw gamit ang power of mind niya. Klasiko yan sa mga charismatic leaders, di ba? Pagpapagaling yung resibo nila. Pero syempre, paano naman yung mga hindi maniniwala sa kanya? Yung hindi magbabago. Dito, naglatag siya ng napaka-vivid na description ng impyerno. Yung metaphor niya dun sa paghukom. Oo, inahilintulad niya yung kaluluwa sa alikabok na hinihigop ng vacuum cleaner papunta sa apoy. Vacuum cleaner talaga? Oo, lilinisin daw yung kaluluwa doon bago hubugin muli yung mga buto. Tinatanong ko nga sa sarili ko, bakit gumagamit siya ng napakamodernong kagamitan tulad ng vacuum cleaner para i-explain ang isang napakalumang konsepto. Ibinababa niya yung mga matataas at theological na konsepto sa mga bagay na nakikita mo sa bahay mo. Parang yung mantika din, oh. Sabi niya, isipin mo, natalsikan ka ng mantika sa balat ang hapdi, di ba? Oo, paano pa kaya kung sa dagat-dagat ang apoy, sa paggamit niya ng vacuum cleaner o mainit na mantika, mas nagiging emosyonal at personal yung epekto sa nakikinig. Mapipilitan kang magbago ngayon kasi takot ka sa vacuum cleaner ng impyerno. Nai-imagine mo agad yung nangyayari. Nakakatakot nga naman. So, ibubuod ko lang yung naging paglalakbay natin ngayon, no? Mula sa isang kakaibang panaginip na may hawak na tansi, tapos naiipit sa parada, papunta dun sa bagyo at mahabang buhok na sumasabit sa damo kasama ang best friend niyang si Jesus. Hanggang sa umabot tayo sa matinding banat niya sa mga pare at sa Biblia. Oo. Tapos yung kaligtasan niya na nakabase lang sa personal na pagbabago at pagtrato sa pamilya, walang kuskus balungos. At sa mga nakikinig ngayon, importante na makita nyo kung bakit ito nagre-resonate sa marami. Kasi naghahanap talagang tao ng direktang koneksyon sa Diyos. Yung walang middleman. Isipin mo, pwede mo palang tawaging best friend ang tagapagligtas mo nang hindi ka dadaan sa mga institusyong minsan nakakadismaya rin. Oo, yung mas personal na relasyon talaga. Walang filter. Pero bago natin na tapusin ito, gusto ko sanang iwan na nakikinig ngayon ng isang malalim na tanong. Kasi nakita natin kung paano gumamit si Ulalo ng tansik at vacuum cleaner para ipaliwanag yung langit at impyerno, di ba ha? Oo, mga gamit sa kasalukuyan. E paano kung mapapaisip ka tuloy? Yung mga sagradong metapora sa mga sinaunang teksto, tulad ng mga karwahe o tupa at ubas, hindi kaya simpleng mga vacuum cleaner at tansi din lang ng panahon nila? Wow. Oo nga, no? 'Di ba? Mga simpleng pang-araw-araw na bagay lang noon na madaling maintindihan ng mga tao. Pero dahil lumipas ang libo-libong taon, nawalan na ng direktang konteksto sa atin, kaya ginawa na lang nating literal at sagradong misteryo. Magandang iisipin yan. Kung paano nag-evolve yung mensahe ng kaligtasan, depende sa kung anong gamit ng sikat sa panahong yon. Mismo, maraming salamat sa pagsama sa amin sa masusing pagsusuring ito. Sana ay may nabaon kayong bagong pananaw. Hanggang sa susunod, mag-ingat palagi.